Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Balik number 1 option si LeBron James at nagpakita nga siya ng performance sa pang number 1 option laban sa Dallas Mavericks. Nagtala siya ng halimaw na stats sa 30 points, 9 rebounds, and 15 assists on 12 of 22 shooting sa field. 23 points din nga si Jackson Hayes, 21 points, 7 rebounds si Rui Hachimura, 15 points, 16 rebounds, and 11 assists si Luke Kennard, 14 points si Jake LaRavia at 13 points naman si DeAndre Ayton. Subalit hindi nga ito naging sapat matapos ang another historic performance mula kay Cooper Flagg. Nakuha ng Dallas Mavericks ang panalo sa score na 134-128. Si Flagg ay nagtala ng 45 points, 8 rebounds, 9 assists, 2 steals, and 1 block on 14 of 27 shooting sa field. Ito nga ay matapos na lamang na gumawa last game ng 51 points on 19 of 30 shooting sa field. Truly historic nga talagang ginagawa niya. Back-to-back 45 plus points nga as a teenager yan mga kaibigan. Binasag na din nga ang record de LeBron for most 40 points or more games as a teenager. Gumagawa nga ng matinding kaso ngayon si Cooper Flagg para sa Rookie of the Year award. At base nga sa last 2 games niya ay mukhang magiging dikit talaga ang bakbakan nila ni Cancanupel. As for the Lakers ay ito na nga ang epekto ng walang Luka Doncic at Austin Reeves. Kahit disente naman ang nilaro ng lahat at malastar pa din ang pinakita ni LeBron, bigo pa din nga sila mga kaibigan na manalo laban sa isang team na nasa labas ng top 10 ng West at walang pag-asang makapasok sa playoffs ngayon. Sa ngayon nga ay tabla ang record nila ng 4th seed Denver Nuggets sa 50 wins and 28 losses. Ito nga ang bagong realidad ng Lakers ngayon mga kaibigan. Habang Charlotte Hornets naman ay panalo ulit laban sa Minnesota Timberwolves. Tinalo nila ito sa score na 122-108. 35 points and 8 assists si LaMelo Ball, 25 points, 8 rebounds and 7 assists si Miles Bridges, 17 points si Kobe White at 11 points naman si Cancanupel. Naghihintay lang nga ang Hornets na matalo ng kahit isang beses man lang ang Toronto Raptors at Philadelphia 76ers at from 8 seed ay aakyat sila sa 6 seed ng Eastern Conference kapag nangyari ito. Subalit kapag sila naman na natalo ng isang beses ay pwede nga silang malagay sa 10 seed mga kaibigan. Ganun na lamang kadikit ang standing sa East ngayon. Matapos ang 27 games sa pahinga ay agad na pinasayaw ni Stephen Curry si Kevin Durant sa kanyang pagbabalik. Solid individual game nga ang pinakita niya at tila ba hindi man lang siya kinalawang matapos ang mahabang pahinga. Agad nga nagtala si Steph Curry ng 29 points in just 26 minutes. Subalit hindi nga ito naging sapat laban sa Rockets at natalo pa din ito ang Golden State Warriors sa score na 117-116, 31 points, 8 rebounds, 7 assists, and 3 blocks si KD on 59% shooting sa field, 23 points, 9 rebounds si Jabari Smith Jr., 24 points, 7 assists si Alperen Sengun at 18 points, 7 assists si Amen Thompson.